Diskaya, nakiusap huwag idamay ang mga anak dahil dito. Umani ng samsari reaksyon mula sa maraming Pilipino ang dahilan ng mga Diskaya bakit ayaw nilang madamay ang kanilang mga anak. Sa gitna ng patuloy na pag-init ng usapin hinggil sa mga anomalyang flood control projects ng DPWH, muli na pa sa ilalim sa matinding batikos ang mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya. Matatandaan sa nakalipas sa mga linggo, unti-unting lumalakas ang tinig ng publiko laban sa mga kontraktor na nakinabang umano sa bilyong-bilyong pisong flood control projects na hindi naman nagbigay ng sapat na proteksyon sa mga mamamayan laban sa baha. Sa halip, maraming pamilya ang nalubog sa matinding trahedya, mga kabahayan ang nawasak, kabuhayan na naglaho at higit sa lahat, buyang nasawi. Kahit sa mga social media platforms, makikita ang galit ng taong bayan. Kabi-kabila ang panawagan ng hustisya at pananagutan. Ilan pa nga ay nagbahagi ng personal na karanasan kung paanong apektado ang kanilang mga anak sa tuwing bumabaha. Ang kabiguang maglatag ng maayos sa flood control system ay hindi lamang makikita sa nasirang kalsada o gusali, kundi sa mismong pisikal at emosyonal na paghihirap ng mga bata at pamilya. Sa bawat patak ng ulan, muling bumabalik ang pangamba. Hindi lamang baha ang kinakatakutan ng mga tao, kundi pati ang posibleng pagkamatay. Dulot ng leptospirosis, dengue, at iba pang sakit na kakakibat ng maduming tubig baha. Sa mga komunidad na apektado, hindi mabilang ng mga bata ang hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral dahil nalubog ang kanilang mga eskwelahan at nasira ang kanilang gamit. Ito ang dahilan kung bakit umalma ang marami sa panawagan mismo ng mga Diskaya sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Nanawagan ang mag-asawa na wag nang idamay ang kanilang mga anak sa kaso. Aniya, may mga problema sa kalusugan ng mga bata, kaya't dapat umano silang isang tabi at ang mag-asawa na lamang ang pananagutin. Pahayag ng abogado, pwede po ba sir, ihiwalay na lang natin, isang tabi na lang muna natin yung mga bata. May mga problema po kasi sila sa health, isang tabi na lang po natin. Nakikiusap na lang po ako sa inyo, yung mag-asawa na lang po, wag na lang po yung mga anak. Matatanda ang nabanggit ni Sara Diskaya sa isang panayam na may kondisyon ng kanilang mga anak kabilang ang ADHD. Ngunit hindi payag dito ang sambayan ng Pilipino. Iginit na marami na bakit kailangang intindihin ng mga anak ng mga Diskaya kung maraming inosenteng bata rin ang nawala ng kinabukasan dahil sa kapabayaan at umano'y pandarambong ng kanilang mga magulang. Kaya para sa marami, dapat isama na ang kanilang mga anak sa usaping ito dahil ang mga batang biktima ng baha ay walang kalaban-laban din. Kaya't anila ay patas lamang kung mararanasan din ng pamilya ng mga Diskaya ang kaparusahan. Para nga sa marami, sapat na ang katagang an eye for an eye at tooth for tooth. At kung ang kaisa-isang paraan upang makahanap ng ustisya ay sa pamamagitan ng mga anak ng mga Diskaya. Hindi nila sasantuyin ang mga ito dahil para sa kanila, kung hindi tinamaan ng kahihiyan ng mag-asawang kontratista, marapat lamang na ang kanilang anak ang makaramdam ng bigat ng galit ng sambayanan.